Horacio Emperata laban sa COVID-19 virus. Sabay-sabay po ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumaklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakip upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtimin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo, ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagtiyak kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nagbubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagkalinga sa may kasakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Please all stand for the Angelus. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pananalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli at kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Kristo Jesus, Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-33 linggo ng karaniwang panahon.
Manatiling nakatayo ang lahat para sumabay sa ating pambungad na awit. Ang magmimisa po sa oras na ito ay ang ating kura paroko, Father Benny Tuason. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. So ngayon ang linggo, bago ang huling linggo ng taon ng simbahan. Sa linggo ay daraos natin o ipagdiriwang ang Kristong Hari. At pinapaalala sa Ebanghelyo natin ngayon kung ano na ang nangyari sa mga ibinigay na handog o talento o mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil sa ating pagharap sa Kanya bilang ating Hari, tayo magtutuos ng mga ginawa natin at naging bunga ng mga biyayang natanggap natin galing sa Panginoon. Kaya tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugstong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng mga kawian. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at tumahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinumang kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat upang magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, "Ang paghahari ng Diyos ay matutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa naman ay 2,000 piso, at ang isa pa ay 1,000 piso. Pagkatapos siya ay umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, "Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 pisong tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, "Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. "Ang alam ko pong kayo ay mahigpit," aniya. "Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin," tugon ng kanyang Panginoon. "Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana ay may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Doon ay tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. So malinaw na isang tanda ng paghahari ng Diyos sa buhay natin ay kung tama at maganda yung ating paggamit sa mga biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito yung palagi na nating pinag-uusapan dito sa ating parokya, yung stewardship. Na tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga handog, at ito rin ay ating tutuusin sa Panginoon. Wala tayong lusot dito. Tatanungin tayo kung paano natin ginamit ang lahat-lahat ng ibinigay niya sa atin. At ito ay sinalarawan ng talinghaga natin ngayon. Hindi ko na ulitin yung talinghaga. Pero ang pinakapunto niya ay ang mga ibinigay sa atin ng Panginoon na handog, anuman ito,
buhay, talino, pangangatawan, mga kakayahan, talent. Lahat yan ay tutuusin natin sa Panginoon kung anong ginawa natin at paano kung ito'y nagbunga. Naghahanap din ng bunga ang Panginoon. At kaya nga dun sa 1,000, binigyan niya ng 1,000, kinuha pa. Wala ka palang silbi. Binigay ko sa'yo. Di man lang to tumubo. Kaya kinuha. At siguro kung babalikan natin yung ating buhay o buhay ng ibang tao, siguro yun ang dahilan kung bakit sila ngayon ay parang dahop na dahop sa mga handog. Kasi nga, kung walang silbi ang handog na ibinigay, bakit pa pananatilihin sa iyo? Alalahanin natin yung sinabi ni San Pablo. No? Ang mga handog na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi lamang para sa ating sarili. It was never meant really, first thing first, for ourselves. It was meant to serve the community. Kung yung kalilimutan niya. Ang lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon ay inilaan para pagsilbihan ang kapwa. Ganon magiging langit ang lupang ito. That's how we can be living in heaven. If we share the talents, the gifts that God had given us. Kasi pagka sinarili natin, hindi yan magbubunga. At hindi naman ganun ang plano ng Diyos. Kung titingnan niyo yung katawan natin, we are meant to share. Diba? Puro palabas Wala namang matang nakatingin sa sarili. Wala namang tengang pinakikinggan yung sarili. Diba? Nakalabas. Even our, yung kamay. Diba? Lahat, halos palabas. Kaya nakabukas. Kaya pag nakasara, walang mangyayari. Actually, makakasakit pa. Diba? Pero if it's open, a lot of things can happen. Anyway, yan yung pinlano ng Diyos para sa atin. Kaya, merong isang matandang kwento, di ba? Na pareho daw ang itsura ng mga tao sa langit at saka sa impyerno. Pareho. Pareho din yung environment. Doon daw sa langit at sa impyerno, sagana sa pagkain. Pero sa impyerno, payat ang mga tao, ang mga kaluluwa. Pero sa langit, ang lulusog, ang tataba. Di ba? Ang tataba nila. Sagana sila sa pagkain. Bakit? Anong kaibahan? Pareho naman daw. Kasi, yun daw mga tao o yung mga kaluluwa, diretso yung kamay. Lahat sila parang zombie. Ganon sa langit ang kaluluwa at ganon ang kaluluwa sa impyerno. Kaya nga nasa impyerno yung mga kaluluwa kasi mga ganid. Ano yung ganid? Walang pakialam sa kapwa. Kaya pag kumukuha siya ng pagkain, kahit anong attempt niya na subuan yung sarili niya, hindi niya masubuan. Kasi nga, diretso yung kamay. Iniintindi niya lang yung sarili niya. Lahat sila ganon. Ayun, malnourished lahat ang kaluluwa sa impyerno. Sa langit daw hindi. Pag kumuhang ganyan, isusubo. Nagsusubuan sila. You see, the gifts are meant to serve. So kung ganun tayo, lahat, walang mangangailangan Wala talagang mangangailangan. Dahil sapat ang ibinigay ng Diyos sa mundo. Sapat. Kaya lang, kita nyo, di ba? Mayaman, mas lalong yumayaman. At mahirap, lalong humihirap. Maraming mga ganid, mga sakim, swapang, di ba? Nag-iipon sila ng kayamanan na hindi naman nila kayang gamitin o gastusin sa kanilang buong buhay. Kaya ang dami-daming mga mayayaman, kinamamatayan yung kayamanan nila nang hindi nila nagagamit at hindi pinakikinabangan. Alam nyo, merong isang spiritual person ang nagsabi niyan, malaking kasalanan sa isang Kristiyano na siya'y mamatay na maraming yaman na hindi ginamit.
Di ba? It makes sense. No? Although it's not a teaching, but it makes sense. May katwiran siya. Kasi ano nangyayari nga sa mga yaman? Nandun lang sa sa bangko o kung saan. At hindi yun ginagamit. We're so concerned about our future. But, we don't know. Tomorrow may never come. Yung isang dating parokya ko nga, maraming mga mayaman dun eh. Ang tawag ko nga dun sa mga tao dun eh, mga LOI. Alam niyo ba yung LOI? Living on interest. Sa yaman nila, ang ginagamit na lang nila para sila'y mabuhay ay yung interest ng pera. Yung pinaka-pera nila, hindi nila ginagalaw. Sabi ko, sayang. Di ba? Imagine niyo kamamatayan nila yon. At pag namatay sila, sino magmamana? Mamanahin ng mga anak. Mabuti kung yung mga anak, gagastusin naman yon. Hindi, ganun din ang mangyayari. So if you can just imagine, maraming yaman ng buong mundo na hindi ginagamit. Hindi nagagamit. Kasi nga, inilalaan sa kinabukasan. Sobrang paglaan. Hindi ko sinasabing masama ang maglaan sa kinabukasan. But you can just imagine how much money is being left untouched. So much riches left untouched because of so much concern for the future. Siguro mag-iwan ako ng 4 na kaisipan hinggil dito sa handog ng Diyos. Una, lahat tayo binigyan ng handog ng Diyos. Walang hindi binigyan sa atin. You cannot say that. No matter how little, no matter how small, no matter how insignificant, sabi nga dito sa Ebanghelyo, binigyan ang lahat ayon sa kanyang kakayahan. Kaya hindi tayo pare-pareho ng kakayahan. And we have to accept that. For we were given what is meant for us or up for us. Tama sa atin. Ngayon, yung mga ibinigay sa atin, dapat yun gamitin. We have to use it. So, it's part of our reflection. Sa pagninilay natin, ano ba yung mga kakayahan, handog na ibinigay sa akin ng Diyos? Yeah? Ano ba yung mga ibinigay? Buhay, kamay, no? Yung iba walang kamay, yung iba walang paningin. Ako meron. Paano ko ginagamit yung paningin ko? Gaano ko ginagamit yung kamay ko? Paano ko ginagamit yung katawan ko? See? We have to ask that question and use it. We have to use it. If you don't use it, katulad dito, kung ano meron ka, kukunin ka. Pangatlo, so binigyan ka ng handog, gamitin mo sa mabuti. Ha? Hindi mo basta-basta gagamitin. Merong purpose ang nagbigay kung paano gagamitin. Di ba? Gamitin sa kabutihan. At pag ginamit sa kabutihan, anong tawag doon? Grasya. Grasya, yun ang grasya. Pag it's a blessing. Pag yung gift, ginamit mo sa kabutihan. Pero, pag ginamit mo sa kasamaan, anong tawag doon? Disgrasya. Kaya disgrasya mo, sumpa mo, yung mga supposed to be handog na ibinigay sa iyo at ginamit mo sa kasamaan. Like talino. Kung yung talino ginagamit para matulungan ang kapwa na malinawan ang mga bagay, okay. Pero kung yung talino ginagamit mo para lokohin yung kapwa, ibang usapan yun. Hindi yon ang layunin ng Diyos. See? So when you have those, you will bear fruit. We will bear fruit. And the fruit will be a testimony. Yun ang ating magiging pruweba. Yun ang ating magiging handog sa Diyos na nagbigay sa atin. See? So yun ang magandang pagnilayan natin dahil sabi ko nga, this Sunday is Christ the King. And we will have to report to our King. And when we report to our King, one of those things that we have to answer is, paano natin ginamit yung mga handog na ibinigay ng Diyos. Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristong isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat,
Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinago sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, na may 7 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng kanyang anak. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno ng simbahan, maging instrumento nawa sila ng paglago ng ating buhay pananampalataya at pagyaman ang kanilang talento sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, mapakinggan nawa nila ang tinig ng mamamayan para sa kapakanan ng bayan at hindi ng iilang tao na naghahangad ng pagpamalabis at kapangyarihan para sa kanilang pansariling interes. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga biktima ng pang-aapi at kawalang katarungan, makamit nawa nila ang pinaglalabang kalayaan at hustisya laban sa pang-aabuso ng mga mapansamantala sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, magamit nawa natin ang talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang mapaglingkuran ang ating kapwa na may pag-ibig at kalagayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao nating mahal sa buhay, makamtan nawa nila ang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga talentong kanilang ipinamalas noong sila ay nabubuhay pa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Sinasama din natin sa ating panalangin ng mga nasalanta ng mga bagyong sina Rolly, Shoni at Ulysses. No? Lalong-lalo na yung mga apektado sa Cagayan, sa Isabela, sa Bicol at ilang parte dito sa Maynila, katulad ng Marikina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, tunghayan mo ang mga pangangailangan ng iyong bayan na nagsusumamo sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan
at ang bunga ng walang hanggang pag-iiral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napaparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nakakasala sa amin.
At huwag mo pa kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin na kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa komunyon, sa sarili hangarin ko sa piling ng Diyos, madako at panatag ngang totoo ang aking pag-asa. Ito na siyang hindi naliligo. Komunyon espiritual, aking Jesus, nananalangin akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito ay pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat. O Lord God, omnipotent, we beseech you by the precious blood which gushed forth from the sacred side of your divine Son, Jesus, shed in the presence and to the great sorrow of his most holy Mother, deliver the souls in purgatory, and among them all, those souls which have been most devout to this noble lady, that they may come quickly into your glory, there to praise you in her, and her in you through all the ages. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon From them. the gates of hell, Deliver their souls, O may Lord. they rest in peace. Amen. O Lord, hear our prayer. And let our cry come to you. O God, O the God, the Creator and Redeemer of all the faithful, grant to the souls of your servants and handmaids the remission of all their sins, that through your devout supplication they may obtain the pardon they have always desired, who lives and reigns world without end. Amen. And may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Umupo po ang lahat para sa mga paalala. Mayroon na po tayong alay kapwa, second collection, para itulong natin sa mga kapatid nating nasalanta ng Bagyong Rolly at Ulysses. Ang lahat ng koleksyon ay iriremit natin sa Caritas Manila. Tumatanggap din po tayo ng mga donasyon in kind. Makipag-ugnayan lamang po sa mga kabataan ng ating parokya na nakapwesto sa friendship table sa labas ng ating simbahan. Bilang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni Kristong Hari ng Sanlibutan, magkakaroon po tayo ng Triduum o 3 araw na pananalangin mula November 19 hanggang 21, Huwebes, Biyernes at Sabado sa ganap na sa ganap na 5:45 ng hapon. At sa araw ng kapistahan, November 22, Linggo, ay magkakaroon ng motorcade procession sa ganap na 2:00 ng hapon. Sa darating na December 5, Sabado, magkakaroon tayo ng kumpisalang bayan sa ganap na 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. At sa gabi naman ay recollection sa ganap na 7:30 ng gabi. Pwedeng dumalo hanggang 100 katao lamang. Ito ay may live streaming, kaya sa mga hindi makakadalo, manood lamang po sa online sa official Facebook ng ating parokya. Tuloy ang misyon ng simbahan. Kaya sa mga nais maging bahagi ng misyon, sumali tayo sa 2M4M project ng simbahan. Samantalahin natin ang magandang pagkakataon na ito upang makapagpasalamat sa Diyos at maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan.
Patuloy pa rin po ang pagtanggap ng mga pledges and donations. Lumapit lamang po tayo sa may likod ng ating sa mga lingkod natin sa friendship table para sa iba pang detalye. Bilang updates po sa ating project 2M4DEM ay ang total pledges as of November 1, taong kasalukuyan, is 159. Pledges as of November 2 to 8, 72. Ang total pledges as of November 8 ay 231. Total pledges as of November 1 is 237,300. Ang total added pledges of November 2 to 8 is 243,300 pesos. Total pledges of November 8 is total pledges as of November 8 is 480,600. Total collection as of November 1, added collection as of November 2 to 8, 164,340, 248,520 with a total of 414,860 pesos as of November 8. Marami pong salamat sa mga naging kabahagi ng ating 2M4DEM project. Maraming salamat po. Please all stand. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.